Kamantasan sa school namin ng college nung kami una nagkita. Umpisa sa isang subject namin ng college. Meron lang two subjects na classmate kami. Then yun, nung nakita ko siya, nung una wala lang, parang nataklak ako kasi maganda siya. Then bago isang beses nakita ko siya sa hagdanan na nagsosolo. Pinakuha ko yung number niya doon sa best friend ko. Habang nagkaklase, akala niya yung kumuha ang nag-text sa kanya. Kaya nagulat na lang siya na ako pala yung nag-text sa kanya. Nagkakilala kami sa pamantasan ng Kabuyao. Di ba, mag-classmate kami noon. Sa typing ata yun. Tapos, lagi kasi ako solo. Wala akong friend kasi transfer ako from Letran to pamantasan kasi scholar ako ni Mayor. Si Ian, Kensisyo, yung isang chubby doon. Tinanong yung number ko. Sabi niya, kondo pang number ko, ganun-ganan. Kala ko siya yung poporma sa akin, hindi pala. Yung pala, yung nakapolong white, nakakatabi niya doon sa kabila, ang upuan namin sa likod ng klase namin. So yun, doon kami nag-text-text. Ang nangyari pa nga, isang subject namin sa Pilipino, yung si Sir Ega, yung teacher namin yun. Teacher ko yun sa Pilipino. Pang gabi ko, siya pang umaga. Nagbalipat siya para lang masundan ako. If you think this is as good as it gets, I swear you haven't seen nothing yet. I promise you I'm gonna love you the rest of my life. Ligaw. Mahirap, grabe pinagdaanan ko dyan. Kasi medyo strict daw ang parents niya. Nagpapanggap akong customer sa lugawan nila kasi dati may lugawan sila. Iba-ibang taong kasama ko. Minsan yung best friend, minsan yung classmate ko, nililibre ko para makakain kami ng lugaw. Then medyo nakahalata na yung tatay na lagi akong nandun. Bago hinihintay ko na siya na inahatid ko sa bahay. Naligaw na ako ng formal. Then sabi nung tatay niya, every Sunday lang daw pwedeng pumunta sa bahay. Then pag Sunday, kailangan 9 PM, nasa bahay na kami. Time nga na nangangatal na yung tuhod ko, pagka 9 PM, nasa sasakyan pa lang kami pa uwi. Kasi may time din na pumunta ako sa kanila, naglilinis ng baril si tatay. Una, naglilinis siya nung dumating ako. Nung pangalawa, dumating ako, tsaka lang siya naglinis. Siguro, yun nga, tinatakot ako, baka dulo ko yung anak niya, pero yun, awa naman ng Diyos. Nakuha ko naman loob ni nanay at ni tatay. Nagustuhan din nila yung ugali ko. Lagi siyang nakabuntot sa akin. Sabi nga ng mga tropa ko nung high school, "Uy, child abuse ka kasi mas bata sa'yo." Sabi ko, hindi ko yung sasagutin, ganyan. Kasi kada lagi siyang sunod-sunod. Pag mag-break time, ganyan, lagi siyang nandun. Yun nga, through text, kasi nagaya siyang magsimba, ganun. Tapos napunta siya sa lugawan namin, kasi may gotohan kami, doon lagi siya. Tama niya yung dalawang tropa niyang lalaki, o-order sila ng lugaw, ng toko at baboy, lahat yan o-order siya, puto, lahat o-ordering niya. Tapos magbabayad. Tapos yun, may nangyari pang, dala niya yung bracelet, yung silver. Pagkabayad niya, kasama yung silver. Kasi ano siya, sweet siya, tsaka napaka-gentleman niya. Talagang gentleman siyang lalaki. I can't deny how you got me feeling inside. If you think this is as good as it gets, I swear you haven't seen nothing. To be exact, 7 years, 11 months, and 12 days. Ano kami, August 3 ang anniversary namin. So 8 years. Mag-8 years na kami. My life, 3 in the morning, I can't be dreaming, I'm wide awake, watching you sleeping, I realize there's no place that I'd rather. Bali yung proposal ko sa kanya ay hindi yun yung ideal proposal ng isang babae. Kasi through internet lang ako nag-propose sa kanya kasi nga malayo siya. Once a week lang kami nagkikita pagka holiday niya sa trabaho. Kasi napapansin ko rin, hindi na kami nabata. And siguro naman sapat na yung almost 8 years na pinagsamahan namin
na para magpakasal lang kami. Kung talagang mahal mo ako, gagawa tayo ng paraan para magpakasal. Yun lang, sa internet lang ako nag-propose sa kanya. Yun lang. Kasi nasa Hong Kong ako, through chat, dun sa computer, sabi niya. Kasi nga may nangyari, syempre, di mo naman maiwasan na ganun, may misunderstanding, may problemang konti about sa relationship. Eh, parang ayaw na rin namin na masira yung pagsamahan namin. Kasi matagal na rin kami. So, nag-propose siya through chat. Hindi, actually, matagal na kaming nagpaplanong magpakasal. Pero wala pa kaming ipon, wala pa kaming talagang yung stable na work, kagaya niya, yung parang lang. So, hindi pa kami makapag-decide talaga na talagang kasal. Actually, yung for civil pa lang, sabi namin, civil na lang kaya muna. Pero dream namin, lalo sa babae, gusto namin sa church, diba? So, yun. And I could not ask for more. I could not ask for more than this time together. Could not ask for more than this time with you. And every prayer has been answered. Every dream I have come true. Yeah. Bali for 3 years, kasi 5 years na kami nung nagpaalam siya sa akin na mag-Hong Kong nga daw siya. Na doon na siya magwo-work na may contract na. Nung una ayaw ko pumayag, syempre kasi ang hirap talaga nung distance relationship. Eh nandun din naman yung mga mag-anak niya and si nanay, yung mother niya, si nanay Paulette, nandun din. Kaya pumayag na ako. Tsaka ang isa mo ng plan namin talaga, magkasama kami. If ever na hindi na ako makuha, eh dito na siya mag-stay na magkasama kami. Kasi hirap talaga yung long distance. Alam naman natin na yun, maraming nangyayari pagka long distance relationship. Mahirap na napaka-challenging. Kasi through chat lang kami nag-communicate. Tapos text, tawagan. Yun. Mahirap kasi hindi ko siya nakikita. Lagi ko siyang ginegera paggabi kasi lagi siyang busy sa umaga kasi may ginagawa siya sa umaga. Eh, pag umaga naman, busy ako sa work. So, gabi lang. Pag gabi naman, tulog na siya. Sabi ko, gumising ka, kailangan ko free, ganyan. Mahirap, pero kinaya namin. To be, oh, here with you, here with me. No, I could not ask for more than this love you gave me. 'Cause it's all I've waited for. And I could not ask for more. Siguro, lagi niya sinasabi sa akin yung self-pity ko. Kasi nasanay ako ako lahat na nagbibigay ng gusto niya. Kasi mas una ako nagka-work sa kanya eh. Eh ngayon, hindi naman mapagkakaila na mas malaki yung sinasahod niya sa akin. Parang naano ako sa sarili, yung pride ng isang lalaki. Kaya sabi ko sa kanya noon, sabi niya papadalan daw niya ako. Sabi ko, hindi ko tinatanggap. Kasi syempre, iba yung pride ng lalaki eh. May trabaho din naman ako dito ako. Kaya sabi ko, sige, tabi mo lang yan para sa ano yan. Pamilya mo at saka sa future natin. Sabi ko, mangyayari naman na makakabawi din ako sa iyo. Pero sabi niya nga, dun sa mga negative side ko, dun lang niya ako minahal. Pero syempre, kailangan ko mag-adjust. Kagaya ng masyado siyang selosa eh. Super selosa ako. As in, ultimo, kakausap lang siya sa babaeng hindi ko kilala. Sabi ko, sino yun? Sino yun? Ganyan. Kailan ko yung nagkakilala? Ganyan. Ang dami ko nang iniisip, napaka-negative ko. Kasi nagagalit siya lagi, sabi niya, mag-8 years na tayo, hindi ko pa rin ba napapatunayan na ikaw lang ang mahal ko, ganyan. Sabi ko, syempre babae ako, lalaki ka, no, natutokso ka rin, may maraming temptation dyan, no, sabi ko, ganyan, hindi ka perfect, kaya sabi ko, lagi lang ako nandito para remind ka, ganyan, yun. Since the day that we met, girl, I ain't never had anyone Black and make Beats me vibes, feel baby. this way. And my heart is sure it wants to be with you. Wanna give you the whole world. Uy, alam mo naman, alam ko napatunayan ko na rin sa'yo kung gaano kita kamahal. Pinapangako ko lang na mamahalin kita. Corny man isipin, sabi ko, hindi lang habang buhay, hanggang kabilang buhay. Magkakaroon tayo ng isang pamilya na
Masaya. Wala pa nga tayong anak pero may pala na. Hinihintay na natin si Jessie tsaka si Jexer. Kung ano may mga pagkukulang ko sa'yo nung boyfriend mo pa lang ako, pupunuin ko lahat yon ngayong magiging asawa na ako, magiging husband na ako. Sa wakas, magiging legal wife na kita. Puy, araw-araw ko naman sinasabi sa'yo, minuto, magugulat ka na lang, may bubulong ako sa'yo. Alam mo yan na mahal kita. Higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Kaya ko may pagpalit ang lahat para sa'yo. I know we left you stranded, and you paid the price. Aim, eto na tayo. Yung pinaka-dream natin, talagang hinangad natin to for, alam ko, siguro 3 years pa lang tayo, gusto nating magpakasal pero wala pa tayong stable job, di ba? Thank you sa lahat ng, ako bilang isang tao, nagkamali din, so, pero tinanggap niya ako ng buo, walang pag-alinlangan, kahit na nasaktan kita. Super thankful ako kasi hindi ka bumitaw sa atin, sa relationship natin. Super thankful ako sa magulang mo, sa magulang ko, hindi nila tayo pinabayaan. At alam kong laging nandyan yung love natin, kaya hindi rin tayo nag-break. Salamat sa lahat. At mahal na kita. Love you, Aim. Never wish we made it, but we'll be okay if we just stay